ngayon na pong lahat to start our service. So, maulan po at malamig. Pabago-bago ang panahon. Pero ang love po ng Lord ay it stays the same po. Amen. So, sabi po sa Psalms 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. So, let's enter into this service with thanksgiving. Amen po ba? So, i-offer po muna natin sa Panginoon yung puso natin na nagpapasalamat, nagpupuri, at yung binabless yung kanyang pangalan. Amen po ba? So, let's give God the best clap offering po muna sa umagang ito. Amen? Amen. So, para po mag-start na ang ating service, tayo po ay pangungunahan sa Bible reading ni Sister Ise at susundan po ito ng opening prayer ni Brother Boyet. Amen po. Hello, hello. Sabay-sabay. Ang Psalm 100 verse 1 to 22. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siya nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at ng mga kahatulan na ukol sa lahat ng naaapi. Kanyang ipinabatid ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Ang Panginoon ay puspos na kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Hindi siya makikipagkaalit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo'y alabok. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Kung paanong namumukadkad ang bulaklak sa parang ay gayon siya, sapagkat dinadaanan ng hangin at nagpaparam at ang dako niyaon ay hindi na malalaman. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pagsimula hanggang sa walang hanggan sa nangangatakot sa Kanya, at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Sa gayong nag-iingat ang Kanyang tipan at nagsisialala ang Kanyang mga utos upang gawin, itinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian ay napupuno sa lahat. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa lakasan na gumaganap ng kanyang salita at nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na hukbo niya, ninyong mga ministro niya na nagsisigawan ng kanyang kasayahan. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga gawa niya, sa lahat ng dako, sa kanyang sakop. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good all the time. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, buong puso po kami nagpapasalamat sa araw na to. Pinapupurihan ko po namin, pinasasalamatan sa lahat ng mga blessing na aming natatanggap mula po sa inyo. Panginoon, kung kami po'y nagkasala, ay inyong may patawarin. Naway paspasan niyo po ang aming kapatiran, ang aming simbahan, ang aming pastor,
ang music ministry at ang mga mananayaw sa BND Morong, naway maging maganda po ang aming kaisipan, ang aming kalooban, ang aming puso. Matuto po kayo magpatawad at maging mapagkumbaba. Niling po namin, Ama, lahat po ng mga kapatiran natin may mga karamdaman, ay inyo po silang pagalingin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag po silang pababayaan, maligaw na landas. Bagamat kami itinuro ng asin, naway ang alat sa aming katawan at isipan at kaluluwa ay huwag pong tumabang. Sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ang aming inspirasyon sa araw-araw. Ikaw ang aming Panginoong Hesus na tunay na buhay, na pinagpala, at ang siya pong naging aming Panginoon. At hiniling po namin, Ama, sa araw na ito, naway matapos na po ang kaguluhan sa buong mundo at magkasunod po at ang mga dilubyong dumarating ay yan po pahiwatig ng ating Panginoon na nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. Kaya tayo magagaling loob sa Panginoong Hesus. Naway huwag natin siyang pababayaan. Ipasok natin sa isipan na tayo mahal ng Diyos. Kaya Banal na Espiritu, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang gumagabay sa amin sa araw-araw. Ikaw ang nagiging anino namin kung saan kami magpunta. Kaya maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na lagi mo kaming kasama. At hinihiling ko rin, Ama, sa umagang mundo, ating Pastor Rodel na basbasan siya sa kanyang pagsasalita. Naway ang presensya ng Diyos ay sumasa atin lahat at panalangin natin na maging masagana at kalakasan natin sa pangangatawan. Naway lalo pang umigting ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ito'y dalangin natin, Ama, sa pangalan ni Kristo, aming tagapagligtas, at lahat na nagsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Sige nga po, ibigay po natin sa Panginoon ang malakas na palakpak ay tanging sa Kanya lamang. Amen. Hallelujah! We praise your name, Jesus. Tinataas ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah! Hallelujah! Ang Diyos po ba ay napakabuting Diyos? Amen. Siya po ay dakilang Diyos at hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nararapat lamang na siya'y purihin. Amen? Nararapat lamang na siya ay sambahin ng buhay ng bawat isa. Amen? Sabi po sa Psalm 95 verse 3, For the Lord is a great God and a great King above all gods. Sapagat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Hallelujah. Sige po, ating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon ay ating
Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sabi ako. Dakila siya, hallelujah, dakila siya, 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 dakila siya. Hawak ko, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Uy, hawak mo. Aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Na ako'y iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Hawak ko, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Hallelujah. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Na ako'y di iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Yes, Lord. Hallelujah. Ako'y hawak mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Alam po ba natin hawak ng Diyos yung ating kinabukasan? Amen? Kaya hindi po tayo matatakot. Amen? Sapagkat nasa Diyos ang ating mga buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, blessed Holy Spirit. Alam po namin, narito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Where 2 or 3 are gathered in Jesus' name, you are in the midst of us. Narito ka na, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat sa presensya mo. Salamat sa kagalakan, Panginoon, na nasa aming mga puso sa araw na ito. Tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba sa iyo. Hallelujah.
Sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalatian
natin na wala na tayong hahanapin kundi ang Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Hindi mamalaki sa piling mo, o aming Ama, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling ko. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Hindi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo. Hallelujah! Sa piling mo. Lagi kang purihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. Inatas namin ang pangalan mo, Jesus. Salamat sa iyo. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Tuwalhatiin ka. Bless your name. Tuwalhatiin ang ngalan mo. Bless the Lord. O Panginoon, Puri kita. karapat-dapat ka, Panginoon. You are worthy. You are worthy. Karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah.
bless your name. We lift your name. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang Naisin ang puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Yes, Lord. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan Nakamit sa sa piling mo. wala nang Ang hanap pin pa. wala Wala nang naisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala Walang papantay sa'yo, isang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Mamalagi sa piling mo, aming Ama. wala nang Hanap sa'yo, isang Panginoon.
Nakataas ang mga kamay. Nananalig, nagtitiwala. Kasama ka namin. Ikaw ang aming kalusugan. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Nasa iyo ang lahat ng aming nasain. You are our complete desire. Hallelujah. Praise God. Angkinin po natin ang kagalingan sa lahat ng may mga sakit. Angkinin natin ang lubusang kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Have a personal revelation of who God is. God is my Jehovah Rapha. He is the God that healeth thee. Siya ang Diyos na sa akin nagpapagaling. Siya ang Diyos. Hallelujah. My righteousness, my holiness, my sanctifier. Praise God. You are the great provider. Praise God. Hallelujah. Sige po, sa umagang ito, gamitin mo ang iyong puso. Gamitin mo ang iyong bibig sa pag-angkin, sa pagkuha what is already yours. Hallelujah. Sige po, maging maingay ka sa umagang ito. Maging maingay ka. Angkinin mo, ariin mo. Sampalatayanan mo. Kaya po tayo nagsasalita dahil tayo po'y sumasampalataya. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya ako nagsasalita, ako'y sumasampalataya. Kaya ang isa pong sumasampalataya, yan po'y nagsasalita. Yan po'y sumisigaw. Yan po'y nag-aangkin ng sinabi ng Diyos. Praise God. Praise God. Hindi po, we do not receive the spirit of timidity. We do not receive the spirit of timidity. But God has given us the spirit of power, the spirit of a sound mind, the spirit of love of the Lord. Sige po, come on, magsalita ka. Angkinin mo. Mapa sa iyo ang sinabi ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Si Jesus ang ating pag-asa. Hallelujah. In the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Marami pong salamat. Sige po, magpasalamat sa Diyos. Thank you. Thank you. Seal your requests by giving thanks. Selyuhan mo ang iyong panalangin
ang iyong deklarasyon ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos na napakabuti. Sealed. Your request be made known unto God by prayer with thanksgiving. Hallelujah! Bless the Lord! Praise ye the Lord! Thank you! Thank you! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Luwalatin ka! Dakilain ka ng aming kaluluwa. Hallelujah! Bless your name. Bless your name. Hallelujah. May sakit baga ang sino man sa inyo? Sabi ng Biblia. Nagbabata baga ang ilan sa inyo? Ano po ang sabi ng Biblia? Ika'y manalangin. Ika'y magpuri. Yun po lamang ating imamaster. Manalangin, magpuri. Amen? Siya'y manalangin. Kung ika'y nagbabata, ikaw ay magpuri sa Diyos. Ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Amen? Ibaling mo ang iyong paningin. Hindi sa iyong suliranin. Ibaling mo ang iyong paningin sa pinanggagalingan, sa pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Siya po ang Diyos. Ang kanya pong pangalan, Jehovah Jireh, the great provider. Jehovah Adonai, my Lord, my Master. Siya rin po si Jehovah El Shaddai, the Almighty God, the more than enough God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sige po, awitin po natin ito bago po ang mensahe. Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign. You will never change. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Jireh, who supply all my needs. You supply my every need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, perfect health you gave to me. perfect health you gave to me. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Worship Him. Thank Him. Adore Him. Jehovah God, you reign. Lift your name on high. Jehovah God, you reign. You'll never change, Oh Lord, forever you're the same. forever you're the same. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Jehovah, Jehovah God,
the Lord. And you will never change, Oh Lord, forever you're the same. forever you're the same. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Yes, Lord. Marami pong salamat sa umagang ito. Hallelujah. Karapat-dapat ka purihin, pasalamatan. Hindi po kami mapapagod magpasalamat at magpuri sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos, araw-araw, hindi ka napapagod sa amin. Hallelujah. Praise God. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Marami pong salamat. Makakaupo na po tayo. Amen. Thank you, mga brother. Thank you sa ating praise and worship team. Punta na po tayo sa mensahe sa umagang ito. Sa Numbers. Numbers chapter 10. Si ano yata yun? Mayroon ba kayong ano? Ayan. Chapter 10, mula verse 2 hanggang verse 8. Mabuting balita, Biblia. Tingnan po natin. Itong ating main text sa umagang ito. Ito po ay may titulong Blow the Trumpet. Sino po ang nakakaalam ng trumpeta? Ito pong trumpeta ng ancient Israel, hindi po ito yung trumpeta ng Banda Morris. Ito po yung sungay po ito ng tupa. Pero yung pong sinauna sa panahon po ni Moses, tingnan po natin. Yan, Tagalog tayo, ano po, para madaling maunawaan. Gumawa ka ng 2 pakakak na pilak. Yari sa pamukpok. Gagawin mo ito at iyong gagamitin sa pagtawag ng kapisanan. Sabi mo nga sa umagang ito, solemn assembly. Banal na pagtitipon-tipon. Iyon po yung maliwanag na sinabi kung bakit siya nag-utos ang Diyos na gumawa ng pakakak o trumpet. At sa paglalakbay ng kampamento. So, 2. Una, to call a calling solemn assembly. Magkakaroon po ng pagtitipon-tipon at yung pong kanilang journey. Kasi sila po ay naglalakbay papuntang Promised Land. Amen? Verse 3. At pagkakanilang hihipan ay magpipisan sa iyo ang buong kapisanan. Ito po, ang Diyos po ang nagsasalita rito. Kausap po niya rito si Moises. Sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Verse 4.
At kung kanilang hihipan, ang isa lamang. So, dalawa po. Yung una, isa. Isang trumpeta lamang. Ang mga prinsipe nga, ang mga pangulo, sa mga libu-libong taga-Israel ay magpipisan sa iyo. Verse 4. Verse 5 na ba tayo? At paghihip ninyo ng hudyat ay magsisisulong ang mga kampamento sa dakong silangan. Verse 6. At paghihip ninyo ng hudyat na ikalawa, ay magsisisulong ang mga kampamento na nasa dakong timugan, sila'y hihip ng isang hudyat para sa kanilang paglalakbay. Verse 7. Datapat pagka ang kapisanan ay magpipisan, hihip kayo, ngunit huwag ninyong patutunuging ayon sa hudyat. Verse 8. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisihihip ng mga pakakak at magiging palatuntunan sa inyo magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. O Diyos, Banal na Espiritu, kami po yung turuan sa umagang ito. Enlighten us. Maliwanagan po kami, masiwalat po sa amin ang iyong mga salita sa umagang ito. In Jesus' name. Para po maging pamilyar ang Diyos sa kanila, mayroon pong mga practices na sinanay po sila sa pamagitan po ng tinatawag na feast. Mayroon pong 7 feast na iniutos sa kanila. Ito po yung isa ay Feast of Trumpet. Na ito po yung New Year sa kanila at this point in time sa bansang Israel. Ito po ay ngayon pong September and October. Yun po yung Feast of Trumpet. Ito po ay isang celebration na iniutos ng Diyos. At from that time on until today, ito po ay practice ng mga Hudyo. Amen? Kapag po tumunog ang trompeta, lahat po ng tao sa mga nasa tolda pa po sila. Wala pa po silang bahay kasi sila po ay papuntang Promised Land. Mula po ron sa pasusuhin hanggang sa pinakang matanda, kahit anong kanilang ginagawa, kahit sila'y may sakit, kapag po tumunog yung trumpet, mandatory po yun. Ano po ba yung mandatory? Hindi po pwedeng wala kayo sa pagtitipon-tipon. Sapagkat ang Diyos po ay magbibigay ng instruction. Magbibigay po siya ng direktiba sa pamamagitan po ni Moses. Amen? Magsasalita po ang Diyos. Kaya dinibelo po sa kanila yung pagiging attentive at pagiging obedient. Sabihin mo sa iyong kalapit, be attentive. Be obedient. Yun po ang dinevelop sa kanila. Kaya kapag po tumunog yung trompeta, ang sinasabi po ay, alisto! Para pong announcement! Lumabas kayong lahat! Kahit po pasusuhin, dinibelo po sa kanila in through the years. Trumpet. Amen, trumpeta. Throughout the Old Testament, binabanggit po yung trumpet. Kapag po sila'y lalahok sa digmaan, magpapatunog po. Hihipan po yung trumpeta. Sapagkat sila po ay
makikipaglaban. Sila po ay lalahok sa digmaan. So, yun po yung mga gamit ng trompeta. So, to form a solemn assembly. Panawagan ng isang banal na pagtitipon-tipon. Amen? Praise God. Para rin pong sa church, sa modern church, today, mayroon po tayong iba't ibang gathering. At hanggang sa New Testament po, mandatory po, you must come, you must participate, you must hear. Kailangang pakinggan mo ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos, kailangan mo ito. Yun po yung training na ginawa ng Diyos sa kanila. Amen? Hindi po pwedeng baliwalain. Kahit ikaw ay, halimbawa, may ginagawa ka sa inyong bahay, ititigil mo yun. Halimbawa, ikaw ay naglilinis, bibitawan mo yun. Iiwanan mo yun. Kasi tinuruan sila na ang Diyos ang pangunahin. Ang Diyos ang pinakamahalaga. Agree po ba kayo? Ang Diyos ang pangunahin, ang Diyos ang pinakamahalaga. Kahit po may sakit, magpupunta sa assembly. Ito po ay isang panawagang pangkalahatan ng Diyos sa kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Amen? Praise God. Dalawa po yun eh. Yung unang hihip at yung pong dalawang beses na pagpapatunog ng trompeta, pareho po yung may instruction. Kaya familiar po sila ron. Alam po nila ang kanilang gagawin. Kapag po sila ay papalakad na, kasi nga po ang nagbibigay ng direksyon ay ang Diyos. Ang kanilang pupuntahan kasi galing po sila sa pagkaalipin. For 430 years, sila po ay slave. Slave po sila, alipin po sila. At dahil po sila ay slave, sila po ay sinimulang turuan ng Diyos. Ano po ba yung pagtuturo ng Diyos? Na kayo ay maniwala sa akin, magtiwala sa akin, pakinggan ninyo ako. At hindi kayo madadaig. Hindi kayo matatalo ng inyong mga kalaban. At ang bala ko sa inyo, napakaganda. Ang iniisip ko sa inyo, pawang pagtatagumpay. Kaya sinanay po sila. 7 po yung kapistahan. Ito po yung isa na nakapagbigay sa akin ng na-inspired po ako na akin pong i-research, pag-aralan itong kapistahang ito. Itong kahalagahan ng Feast of Trumpet na ito po ay celebrate ngayon pong September at October sa bansang Israel. At ito yung hanggang ngayon ay ino-observe nila, the Feast of Trumpet. Roon po sa Leviticus, tingnan natin yung Leviticus chapter 23, verse 23 to 25. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin. So, mayroon pong eksaktong araw sa 7 buwan, sa unang araw ng buwan, iba po yung kalendaryo natin sa kanila. Yung pong ating ginagamit ay Gregorian calendar. Yung pong calendar ng mga Hudyo, iba po sa atin. Sa ating panahon, natapat po ito ng September and October. Sa 7 buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng takdang kapahingahan na pinakaalaalang may tunog ng mga pakakabanal na pagpupulunga.
Paano po ito sineselebrate? Maghapon pong tumutunog ang trumpeta. At iiwanan po ang lahat ng kaabalahan at kanila pong isa-celebrate. Ano ang kalang isa-celebrate? Aalalahanin po nila ang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt sa pagkaalipin for 430 years. Yun po ang layunin. Aalalahanin. Aalalahanin po nila na sila'y inilabas ng Diyos sa Red Sea sa pamamagitan ng malakas na bisig ng Panginoon. Paano po? Binuka po yung dagat na mapula at ginawa po itong highway o karsada ng Diyos para po sila ay makalabas sa pagkalipin. Ito po yung Exodus kung tawagin. Yun po ang gagawin. To remember, to commemorate what the Lord has done. Yun po yung Feast of Trumpet. Maghapon pong patutunugin ang trompeta at sila po ay, ano po ang gagawin? Verse 25, magsasama-sama po sila. Magse-celebrate po sila sapagkat kapestahan ng Feast of Trumpet. Tingnan po ninyo ito. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Familiar po ba kayo? Sounds familiar, di po ba? Para pong araw ng Sabat. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod at kayo'y maghahandog ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Amen? Meron pong fire offering. Kasi nung araw po, nagsusunog po sila ng hayop, ng incense. Yun po'y galing sa Diyos din. Verse 26. Tingnan po natin ang verse 26. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, gayon may sa ika-10 araw, yon. Kaya throughout the Old Testament, binanggit po ito. Sinabi po ito, iniutos po ito, na inyong isasagawa every 7th month of the year. So, taon-taon po ito. Ito po ay naging tradisyon. Ito po ay naging culture para po sila ay maging upang sila po sanayin sa pagiging masunurin at sa pagiging attentive. Saan? Sa pinagagawa ng Diyos. Sinanay po sila sa ganun. Taon-taon, gawain po nila ito. Amen? Pero kung titingnan po ninyo, ito pong bansang ito ay napakatigas ng ulo. Sobra po ang tigas ng kanilang ulo. In fact, hanggang ngayon po, marami pa rin po ang hindi naniniwala sa kanila tungkol sa Messiah. Pero grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa bansang ito. Ang sabi nga nung ating kapatid na Pastor Dexter, talagang ito pong Biblia, ito po ay nakapattern sa tradisyon, sa kaugalian ng mga Hudyo. Kaya para po maging familiar tayo sa salita ng Diyos, pag-aralan po natin ang kanilang culture, ang kanilang tradisyon, yung kanilang gawi at pag-ugali. Kaya po napabaling ang paningin ng Diyos saan? Sa Gentiles. Tayo po ang Gentiles. Yun po ang church today, the Gentiles. Na ibaling ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa simbahan for a certain period of time. Amen? Yun po yung totoo. Pero ang totoo po, kaya po niya naibaling ang kanyang pag-ibig sa Gentiles para po ang bansang Israel ay kanyang pagselusin.
Pero ang talagang original na nasa puso ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Amen? Praise God. Para pong sa modern church today, yung pong mga gawain sa ating panahon ng mga mananampalataya, ano po ba yung sounding the alarm? Ano po ba yung pagtunog ng trumpeta? Yung pong mga gawain. Sunday service, midweek, Bible study, prayer meeting. It's a call to solemn assembly. Ito po'y panawagan sa isang banal na pagtitipon-tipon. Amen? Praise God. Roon naman po sa Joel, tingnan po ninyo yung Joel, chapter 2, mahaba-haba po ito. Sa panahon po ni Propeta Joel, mayroon pong panawagan. Ang panawagan po ay pagsisisi at pag-ayuno. At gamit pa rin po ang trumpeta. Hipan ninyo ang pakakaksasyon. Pag sinabi pong Sion, ito po ay bundok ng Sion. Sa ating panahon, ito po ay ang simbahan. Sa Old Testament, ang Sion, ito po ay ang bundok ng Sion. Ito po ay banal na bundok. Hipan ninyo ang pakakaksasyon at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananaan sa lupain sapagkat ang karawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. So ito po ay warning. Ito po ay urgent call. Ito po ay panawagan. Ito po ay emergency na panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. Verse 2, araw ng kadiliman at ng pagkulimlim, araw ng ulap at ng pagsasalimod. Mahaba po, ano po? Sige, ituloy natin sa verse 3. Kayo na po ang bumasa nito para po kayo hindi Verse 4, kasi ang tinitingnan ko po rito, ito po yung panawagan na ang tao ay kailangang manalangin, na ang tao ay kailangang magpakumbaba, na ang tao ay kailangang, anong tawag rito? Palitan nila ang kanilang damit at magsuot sila ng tanda ng pag-aayuno. Sila ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Gamit po ang trompeta upang ang mga tao ay nananawagan ng Diyos na ang tao ay magpakumbaba, na ang tao ay mag-ayuno, sapagkat sa panahon po ni Propeta Joel, ang kanila pong pananim ay nagpapadala ang Diyos ng salot ng balang, salot ng tipaklong, kaya wala po silang inaani. Yung pong salot ng famines, yung pong salot ng taggutom at tagtuyot, ang Diyos po ang nagpapadala. Bakit po? Dahil nga po ang kanyang bayan ay humihiwalay, tumatalikod, kinakalimutan ang Diyos. Ganun po ang kanyang pamamaraan. Sa pamamagitan ng tagtuyot, sa pagitan ng salot ng kahirapan, tinatawagan po niya ng pansin ang kanyang bayan. Verse 5, ito po yung day of the Lord. Verse 6, verse 7, verse 8, verse 9, verse 10, tingnan natin. Ang tinitingnan ko po rito ay yung panawagan ng pagpapakumbaba, panawagan ng pagtalikod sa kasalanan, panawagan ng pananalangin, panawagan ng pag-ayuno gamit ang trompeta ng Panginoon.
by this time, siguro nagkakaroon na kayo ng idea kung gaano kahalaga yung trumpeta, yung trumpet na ating mapapakinggan. Ito po yung the last trump. May kaugnayan po ito sa pagbabalik ng Panginoon. Sinasanay po sila sa tunog ng trumpeta sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon mayroon pong tunog. Mayroon pong tunog at maririnig ito sa 4 na sulok ng daigdig. At ang tunog na ito, it will precedes the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya pong ipinapractice nila during their ancient Israel, ito po ay ma-experience natin na mga nag-aantay sa kanyang pagbabalik. At through the years, dinevelop po sa kanila yung pagiging attentive, yung pagiging obedient. Amen? Kaya pag po mayroong panawagan, hindi po pwede ang no excuse. Hindi po pwedeng idahilang ikaw ay may negosyo. Hindi po pwedeng dahilang ikaw ay may trabaho. Hindi po tinatanggap ng Diyos ang ganong excuses. Ito po ay mandatory na sila'y magsasama-sama, magtitipon-tipon to a solemn assembly. Bakit po solemn assembly? Ang Diyos po ay magsasalita. Amen? Kapag po ang Diyos ay naroon at involved, yung pong lugar na kanilang pinagtitipunan, yung po'y banal. Just like today, ang lugar po na ating pinagtitipon-tipunan ay banal sapagkat ang Diyos nasa ating kalagitnaan. Do you believe? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. To call a solemn assembly, panawagan ng pagsisisi, panawagan ng pananalangin, panawagan ng pagdayuno, gamit po yung trompeta. Blow the trumpet in Zion, sound the alarm in my holy mountain. Dahil sila po'y sinasalot ng kagutuman. Sila po'y sinasalot ng sobrang kahirapan. At yun po ang consequence ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Amen? Praise God. Call a solemn assembly. Panawagan sa banal na pagtitipon-tipon. Gamit ang trompeta. Kaya mayroon pong reunion ng mga Israelita kapag po tumunog ang trompeta. At makakasama po tayo roon sa Grand Reunion. Amen? Makakasama po tayo sa Grand Reunion, pero hindi na po dito, kundi sa ulap, gamit ang trompeta. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, ito yung hinahanap ko. Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Kailan po nanawagan ang Diyos sa kanyang bayan? Nung sila po ay tumatalikod sa Diyos. Nung sila po ay humihiwalay sa palatuntunan ng Diyos. Kaya po pala sila po'y sinasanay na laging makinig at laging maging masunurin sa direksyon, sa sinasabi ng Diyos sa kanila. Araw-araw, ang Diyos po'y nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Amen? Sa pamamagitan po ni Moises. Kaya ito pong kapistahang ito po ay iniutos ng Diyos sa kanila at mayroon pong mensahe. Panawagan ng isang banal na pagtitipon-tipon at pagsasama-sama to commemorate the goodness, to commemorate that God is faithful. Amen? Maghapon po yun. Ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng
Hindi po ni San Jeronimo. Kapistahan ng trompeta. Feast of Trumpet. Isa lang po yan. Pero 7 po ang kapistahang sineselebrate nila taon-taon. Tulad ng Feast of Unleavened Bread. Kapistahan ng tinapay na walang libadura. This time, sa umagang ito, binibigyan ko po ng din yung kapistahan na sineselebrate nila taon-taon na bagong taon. Bagong taon po sa kanila ang Feast of Trumpet. Pasimula ng taon, ano ang kanilang ginagawa? Alalahanin. At huwag kalilimutan ang katapatan at ang kabutihan ng Diyos. Iiwanan nila ang lahat ng kanilang kaabalahan. Amen? Iiwanan nila. Kahit gaano pa kahalaga, kasi mayroon pong urgent message na sinasabi ang Diyos, tayo ay maglalakbay na. Patungo na tayo sa ating destiny. Ano po ang kanilang destiny? Promised land. Ano po ang ating destiny? To be with the Lord forever and ever. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Verse 13. Papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso. Puso, ano po? Yung pong issue. Puso po kasi natin nagiging matigas. Nagiging matigas. Nagkakaroon po ng kalyo ang puso ng tao. Pag po tayo ay tinamad ng manalangin, pag tayo po ay wala ng gana sa salita ng Diyos, kapag po tayo tinamad na sa mga gawain ng Panginoon, nagkakakalyo po ang puso natin, hindi mo lamang alam. Kaya dito, this time, ang layunin po ay papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin at kayo magsipanimbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain. O yun po maganda. Ang Diyos po ng bansang Israel, ang Diyos po ng Biblia, maawain. Sabi mo sa kalapit, maawain ng Diyos. Mahabagin ng Diyos. Maawain po siya. Kaya minsan nga, sinasabi natin, alam na ng Diyos yun. Totoo po yun. Totoo po yun. In fact, hindi ka pa nga lumalapit sa Kanya, kilala ka na. Kilala na kita. Amen? Nasa tiyan ka pa lamang ng iyong ina, kilala na kita. I know alam ko mahina ka. Alam ko alabo ka. Alam ko wala kang kayang gawing mabuti. Ganyan po tayo sa harapan ng Diyos. Wala po tayong kayang gawing mabuti. In fact, ang sabi ng Biblia, man has nothing in himself except it came from above. Pero dahil nga po ang Diyos ay maawain, puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit. Amen? Yun po yung maganda eh. Pag po ikaw ay lumapit sa Kanya, na nagpapakumbaba, na inaamin mo na ikaw ay may pagkakasala sa Kanya, kinakalimutan mo niya. Kinakalimutan na po niyan lahat yung iyong pagkakamali. Dahil nga po siya ay maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Amen? Pero nung pong panahon ni Moses, sa kautusan, kapag po ikaw ay nahuli sa pangalo niya, ikaw po ay pinapatay sa magitan ng bato. Yung pong buong kapisanan, hahawak ng bato at pagbababatuhin yung nagkasala. Pero sa atin pong panahon, sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, amen, applicable po ito. Banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob. Amen? Maawain ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Kaya nga po tayo narito, kinahabagan po tayo ng Diyos. Kinaawaan po tayo ng Diyos. Kung hindi po tayo kinahabagan ng Diyos, kung hindi po tayo kinaawaan ng Diyos, wala pong ni isa man sa atin ang maliligtas. Wala po.
dahil lahat po tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala. Pero ang maganda, tayo po ay pinatawad, tayo po ay mga tinubos dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Verse 14. Sinong nakakaalam kung siya hindi magbabalik loob at magsisisi at mag-iiwan ng isang pagpapala sa likuran niya? Kaya yung pong repentance, ang bunga po ng repentance ay blessing ng handog na harina at ng inuming handog ng Panginoon ninyong Diyos. Verse 15. Hipa ninyo ang pakakaksasyon, magsipangilin kayo ng isang ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Kaya napakaganda po na i-observe rin ito Feast of Trumpet ng modern church today. Tayo po. Kasi ang layunin po nito ay panunumbalik at pagkilala sa katapatan at sa kabutihan ng Diyos. Ipinangingilin po nila ito. Pangingilin. Amen? Pangingilin upang alalahanin, sambahin, parangalan ang Diyos na naglabas sa kanila sa slavery. Ang Diyos na bumuka ng dagat na mapula. Ang Diyos na nagpakain sa kanila ng mana sa ilang for 40 years. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yun po ang layunin ng Feast of Trumpet. To commemorate that God is a good God. That God is a faithful God. Nung unang dalo po namin sa Green Hills, si Bishop po, yun po yun. Ang tawag po ron ay sopar. Yun po yung trompeta na sinasabi dyan. Sopar. Ginagamit po yun ng mga Hudyo, ng mga priest. Ang susunod po, ang gagamit na po nito ay anghel. Pinapamilyarize ko lang po kayo. Dahil sa Revelation po, mayroon pong 7 trompeta. Hawak ng 7 anghel. At bawat hihipo noon ay yung pong judgment ibabagsak sa lupa. Yun po yung Great Tribulation. Kayo na po mag-aral kasi yun po yung mahaba. 7 trompeta na bawat pagtunog, yung pong hatol at yung pong pagpaparusa ng Diyos ibabagsak dito sa lupa. Wala na po tayo rito noon. Ito po yung gusto na nilang mamatay, hindi sila mamatay-matay. At sa awa po ng Diyos, hindi po hahayaan ng Diyos na maranasan natin ang ganitong pagdurusa na abutin ng mga tao na hindi nagtiwala at naniwala sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Sige po, next verse. Tipunin ninyo ang bayan, banalin ang kapisanan. Mahalaga, ano po? Tipunin. Assemble. Assemble, people of God. Pakabanalin. Kayo manalangin, kayo mag-ayuno. Pisanin ang mga matanda. Tipunin ang mga bata at yung mga pasusuhin. Lahat po Lahat mandatory. Wala pong hindi kasama. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. So wala pong exempted. Hindi niya pwedeng sabihin, ako'y may sakit. Hindi niya pwedeng sabihin, ako'y may pasusuhin, ako'y may labahin, ako'y may trabaho, ako'y may overtime. Hindi po. Mandatory. Kasi sinasabi ng Diyos sa kanila, ako ang pinakamahalaga. Alam ko ang mabuti sa iyo. Alam ko ang maganda ang bala ko sa iyo. Hindi kita
ipapahamak. Maganda po ang kanyang iniisip sa atin. Verse 17. Manangis ang mga saserdote. O ito po yung mga priest. Sa ating panahon, yung mga pastor. Kailangan raw po ang mga pastor ay umiyak. Saan? Sa altar. Manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwa ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana at kanilang sabihin, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong ibigay ang iyong bayan sa kakutsaan ng mga bansa bagay magpuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, sa nandun ang kanilang Diyos? Dahil sila po ay nasa pagtalikod sa Diyos, nakaranas po sila ng napakatinding taggutom. At ang naging solusyon po ng Diyos, isang propeta na nagngangalang Joel, na binigyan sila ng babala, binigyan sila ng urgent calling, at inutusan ang mga saserdote na humihip ng pakakak sa bundok ng Sion at nananawagan sa buong bayan, mula sa pasusuhin hanggang sa pinakamatanda, nananawagan na magkaroon ng banal na pagtitipon-tipon, pakabanalin ang kapisanan. Ano po ba yung pakabanalin ang kapisanan? Season of prayer and fasting. Panahon ng pananalangin, panahon ng pag-aayuno. Kaya ito po, mayroon po tayong taon-taon nag-ano po tayo ng fasting and prayer. Sapagkat tayo po tinuturuan, tayo po sinasanay na i-practice natin yung pamumuhay sa kabanalan, pamumuhay sa pagitan ng pananalangin at pag-aayuno at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Amen? Tingnan po natin yung Numbers chapter 29. Ito po yung Feast of Trumpet. Holiday po ito. Holiday. Banal na araw sa bayan ng Diyos. At ito'y kanilang isa-celebrate every 7th of the month. Sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Isang araw ngang sa inyo'y paghihip ng mga pakakak. Maghapon pala yun. Maghapon pong tumutunog yung trompeta. Amen? Parang sinasabi niyang, get ready! So ito po yung kanilang gawain throughout the day of the celebration. Sila po'y mag-aalay. Sila po'y maghahandog sa Diyos. Sa ating pong time, we interpret it as worship. Yung po'y pagsamba. Yung pong paghahandog sa Diyos, yung po'y pagsamba. Worship. How they worship? By giving sacrificial offering. At ito po'y tinatanggap ng Diyos. At ito po'y mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Amen? Sa atin, paano natin sinasamba? Present your body, a living sacrifice, holy, acceptable, as a reasonable service. Amen? Okay lang po yun. No? Kaso, may hinihingi pa. Give your tenth. Amen? Hinihingi rin po yun sa atin. Hindi lamang po yung ating katawan ang ating ihandog. Ihandog rin natin sa Diyos yung ating ikasampung bahagi. And it is a form of worship. Ay, sabi nga, marami na sanang na-born again, kaya lang natitisod sa tithes and offering. Amen? Wala na maka-amen na. Humina na boses ko rin sa pagdating sa pagbibigay ng tithes and offering, pero sa Diyos po galing yan.
Hindi po sa pastor galing yan. Galing po yan sa bibig ng Diyos. Sweet-smelling sacrifice. Tingnan naman po natin yung Joshua chapter 6. Ang haba po nito. Ito naman po yung tingnan natin ito. Nung pong pabagsakin ang wall of Jericho, gamit po ang trumpeta. So the trumpet, the sounds of trumpet symbolizes war and victory. Yun po ang ipinag-utos ng Diyos sa kanila. Sa 7 saserdote, sa unahan ng kaban, magdala ng 7 pakakak, 7 trumpet po yun. Sa mga sungay ng tupa at sa ika-7 araw ay inyong liligiring makapito ang bayan at ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. Verse 5, at mangyayari na pagkahinipan nila ang matagal ang sungay ng tupa at pagka inyong narinig ang tunog ng pakakak, ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan at ang kuta ng bayan ay guguho at ang bayan ay sasampa, ang bawat isa'y tapatan sa harap niya. Ginamit po ang trumpeta para po yung wall of Jericho na napakataas at napakalapad, using the sounding the alarm of the trumpet, bumagsak po ang pader ng Jericho. Hindi ko na po tatapusin yan. Tingnan natin in 1 Corinthians 15. Magpunta na po tayo ron sa ating pinakahihintay. Na ito po ay mangyayari sa ating panahon. Sa modern church day, today, na maging familiar tayo sa last trump. Ito po yung huling pagtunog ng trompeta. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Tayo pong lahat ay babaguhin. Ang atin pong katawan, papalitan. Papalitan po ang katawang ito na nagkakasakit, naghihirap, nagdurusa, nagkakasala. Amen? Papalitan na po itong katawang ito na laging nilalagyan ng papaya. Itong katawang ito na laging pinagaganda. Kaya po yumaman si, anong pangalan nun? Ang pangalan ko lang, Magic, Brilliant. Kasi po ito pong ating katawang ito ay mahal na mahal natin. Mahal na mahal po natin itong katawang ito. Talagang gusto natin ayos na ayos ang ating katawan. Ingat na ingat tayo sa katawang ito. Pero kahit ano pong gawin natin pag-iingat, defective po ito. Corruptible po ito. Ano po ba yung corruptible? Nasisira. Nagkakasakit. Kailan lang po nakaranas po ako magkasakit? Napakahirap magkasakit. Tinataningan ng doktor. Binibilang na ang ating mga araw. Dahil ito pong katawang ito, pansamantala. Kaya huwag kang masyadong ma-inlove sa iyong kagwapuhan at sa iyong kagandahan. Dahil ito pong katawang ito ay lilipas. Masisira. Masisira po ito, mabubulok po ito. Pero sa pagtunog po ng trompeta, sa isang kisap mata, papalitan po ang ating katawang lupang ito. Amen? Sa pagtunog ng trompeta, si Jesus, babalik na siya. At tayo ay sasalubong.
sa lapab. Verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, yun po, sa huling pagtunog ng trompeta. Dito po sa lupa, may piece of trumpet ang mga Hudyo. Ang church, ang modern day church, mayroon rin pong trompetang ginagamit. Ano po yung trompetang ginagamit? May Sunday service, may midweek service, may Google Meet, may prayer meeting. Iyon po yung trompeta sa ating panahon. Call a solemn assembly. Fast and pray. Amen? Pastor, may trabaho ako. Hindi naman kita pipilitin eh. It's up to you. It's a choice. It's a decision. Decision po ito. Kung ang pinili mo ay trabaho, yan ay nasa iyo. Kung ang pinili mo ay overtime, it's up to you. Hindi ko pwedeng, anong tawag rito? Hindi ko pwedeng pangunahan. Kahit nga ang Diyos eh. Hindi ka pwedeng pangunahan dahil we are not created as robot. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na ganoon. Malaya po tayo na pumili. Malaya po tayong maglingkod sa Diyos o hindi. Kaya nga po worship eh. Amen? Worship. Pag-aalay. Paghahandog. Pero ang babala po sa atin, isang araw. Ang katawang nasisirang ito, papalitan ng katawang hindi na nasisira. Hindi na nagkakasakit. Amen? Yung pong katawang hindi na nagugutom. Hindi na po natin magiging problema ang pagkain at inumin. Hindi na po natin magiging problema ang shampoo. Hindi ko lang po alam kung may shampoo sa langit. Hindi ko po alam kung may shower sa langit. Hindi ko po alam. Wala po akong idea. Ang akin pong alam, makakapiling natin ang Panginoon. Makakasama natin ang Panginoon. Gamit ang last trump. Parang si Trump ng Amerika. The trumpet is about to sound. The trumpet is on the lips. This time, anghel na po ang iihip. Anghel na po ang iihip at maririnig ito ng lahat ng mga tinubos. Hindi ko po alam kung maririnig ito ng unbeliever. Ang akin pong alam, yung pong nasanay sa trompeta. Sino po yung nasanay sa trompeta? Attentive. Attentive. Sino yung mga attentive? Mga prayerful. Attentive and obedient. Sino yung obedient? Laging, yes Lord, here I am. Narito ako, Panginoon. Turuan mo ako. Narito ako, Panginoon, sinasamba kita. Narito ako, Panginoon, pinasasalamatan kita. Narito ako, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Iyon po ang makaririnig ng panghuling tunog ng trompeta sapagkat ang Panginoon ay magbabalik na. Sapagkat ang Panginoon magbabalik na. Kasi alam niya, bawat panawagan ng Diyos, urgent. Bawat pagtitipon-tipon, urgent. Hindi ko po alam. Baka po Sunday service, dagitin ang simbahan ng ating Panginoon. Hindi natin alam ang araw, hindi natin alam ang oras. Ang Kanya lamang sinasabi, be attentive. The trumpet is sounding. Be attentive. The trumpet is about to blow. Hihipa na ang pakakak. Wag po tayong gumaya rin sa sinabi sa Peter na nung araw pa sinabi ang pagbabalik hanggang ngayon ay wala pa. Wag po tayong gumaya sa mga manunuya. Wag po tayong gumaya
sa mga hindi naniniwala. Sapagkat para po sa atin yon na tayo laging maging handa. Lagi po tayong attentive sa tinig ng Panginoon. At ito po'y dinidevelop natin. Dinevelop po ng Diyos sa kanila yun. Hindi po basta ang maglingkod sa Diyos. Hindi po basta ang maglingkod sa Diyos. Hindi po basta. Hindi po madali. Kaya po sila'y tinrain. Sila po'y sinanay sa pagkamasunurin. At para po ito'y magkaroon sila ng kasanayan, naglagay po ang Diyos ng tradisyon. Naglagay po ang Diyos ng kultura. Mayroon po kayong kapistahan na ipagdidiwang. At isa na po rito, ang kapistahan ng trumpeta. At ang kapistahan ng trumpetang ito, ang pinakahuli ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Masasaksihan ang pagpapakita ng ating Panginoon sa lapag. Kaya hindi po natin pwedeng dalhing magaan. Ang Panginoon po ay muling babalik. Be very ready. Be attentive. Praise God. Amen? Handa na po ba kayo? Sige po, tayo po lahat ay tumayo, tayo po manalangin. Sang-ayon sa mensaheng ating napakinggan, na tayo po ay maging masunurin at i-develop po natin yung laging, yes, Lord, here I am. Yes, Lord, here I am. Opo, Panginoon, narito ako. Dahil sa tinanggap ko na kaligtasan at buhay na walang hanggan, iingatan ko ito. Hallelujah. Ino-nurture ko ito. I-develop ko ang aking puso at ang aking isipan. Maisaayos ko ang aking pag-uugali. Matutunan kong laging isubmit, ipasakop ang aking sarili kasama ang ating mga anak, ang ating pamilya, i-dedicate natin sa Panginoon. Sapagkat ito po'y panawagan ng banal na pagtitipon-tipon. Banalin ang buong kapisanan. Kay magsipanalangin, kay magsipag-ayuno, at papagdalamhatiin ninyo ang inyong mga puso na napahiwalay sa Diyos, ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya kung mapapansin po ninyo, kailangan binabantayan po natin ang ating puso at ang ating isipan. We must guard our heart. We must guard our whole life, our total well-being, na ito'y laging ipinasasakop, ipinaiilalim sa kalooban ng Diyos. Tulungan mo po kami dahil kami po'y kinahabagan mo lamang. Gabayan mo po kami sapagkat inaawaan mo lamang po kami. Kaya po namin nakamtan ang kaligtasang ito dahil sa iyong kagandahang loob. Nang oras na kami sumampalataya sa iyong anak na si Jesus, yung po'y pasimula lamang. At yung pong pinasimulan mo sa aming buhay, amin pong tinutuntun, amin pong sinisiyasat, nilalakaran, ipinamumuhay, dahil wala po kaming alam kung hindi mo kami tutulungan. Wala po kaming kakayanan kung hindi mo kami gagabayan. Kaya narito alay namin ang aming mga sarili sa panawagan mong ito. Naalalahanin namin ang mabubuting bagay na ginawa mo sa amin. Tulad ng ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, inaalala po namin ito sa araw-araw
ng aming buhay. Ang katagumpayan na iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, inialay mo sa lahat ng nagtitiwala at umiibig sa iyo. Praise God. Maraming salamat po sa umagang ito. Inaangking ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you po. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sounds of your name. My sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Praise God po. So, sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Amen. So, as we practice giving po ng tithes and offering, we are making more room for God's blessing. Hindi lang po tayo mamamalasakit sa simbahan na ating kinabibilangan. Tayo po ay naghahasik din ng binhi ng pananampalataya sa Panginoon. It's as if we're saying, God, I know you got me sa area ng finances ng aming pamilya, ng aking personal na buhay. Lord, ikaw po ang pinagtitiwalaan ko. Amen. Amen po. Sige po, tayo po ay tumayo at ating pong ipanalangin ang mga kaloob. Yes, Lord, we thank you po sa iyong generosity and faithfulness sa aming mga buhay. Tinataas po namin sa iyo ang mga kaloob na ito. Ikaw po ang magbalik nito, siksik, liglig at umaapaw sa mga nagbigay, Panginoon. At dalangin ko po na patuloy mong ilagay sa aming mga puso na i-practice ang pagbibigay, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga personal na buhay. At ito po ay magbunga ng siksik, liglig at umaapaw at mas makita po ang mukha mo sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo po ang mga binhing ito para po sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, Lord God. We thank you po for this day. We thank you for your goodness and mercy. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay po. So, meron po tayong mga birthday celebrant po ng month of June and July. So, pwede po bang maanyayahan po lahat po ng birthday celebrant po ng month of June and month of July? Meron pong inihandang konting regalo po ang church para sa inyo. Sige po, tayo na po kayo. O, kantahan daw po muna natin ang happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Siyempre, mag-wish ka dito. Birthday wish ni Jen. Ipanalangin po natin, nahihiya po silang mag-wish. Tayo po'y tumayo at tayo po'y makipag-celebrate sa birthday ni Jen. Kailan ka nag-birthday, Jen? June 25. Joan, ikaw, kailan? Hindi latest, ito pala pinakabago. Birthday pa rin. Oo nga pala. June and July po, Pastor. Ado, ano ang iyong birthday wish? Ang ganda naman ng kanyang wish. Para sa akin pa rin dapat sa kanya. Brother Arnel, ano naman ang wish mo? Kumusta ka na, brother? Nagkasakit pala siya. Amen. Amen. Ako rin nagkasakit pero pinagaling na. Si Sister Juliet, ano naman ang wish mo? Pagpatuloy lang na naglilingkod sa Panginoon. Si Francel, makapasa sa mag-CCPA yata si Sister. Ano? Nag-CCPA siya, nag-aaral. Si Eva Grace, teacher na siya eh. O, di ba? Para sa lahat.
ikaw, ano yung prayer request sa birthday mo? Huwag ka nang mahiya. Ayun. Number 1 talaga yung health, ano? Number 1. Kahit may pera kapag may sakit ka, di ba? Kahit masarap ang pagkain mo, kung may sakit ka, hindi ka naman makakain, di ba? Kaya, greatest prayer request, health. Ikaw rin, Joe, ang ganun ka rin. Pare-pareho po sila ng prayer request. Sige, unat natin ang ating kamay. Makipagkaisa po tayo sa kanilang prayer request na huwag magtagal ang sakit. Kasi talaga pong tayo nagkakasakit dahil ang katawan po ito ay subject sa sakit at karamdaman. Pero salamat po sa gospel. Salamat po sa mabuting balita. Dahil sa mga latay ni Jesus, ang sabi ng Biblia, magaling ka, malusog ka, malakas ka. Kaya po ang ating inaalala sa araw na ito, as the Jew, celebrating the Feast of Trumpet, sineselebrate po namin ang iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, na kung saan kami po ay tumanggap ng benepisyo, ang natapos na gawa ng aming Panginoong Hesus, kaya aming naidideklara ang kalusugan, ang kalakasan, at magsigaling ang lahat ng may sakit. Tanggapin ninyo ang inyong kahilingan sa birthday na ito. Malusaw anuman sakit sa inyong katawan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sabihin ninyo, Amen! 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 Thank you, thank you, thank you. Salamat po sa inyong napakagandang birthday. Praise God. Sige po, sa ating pong pagtatapos. Sa ating pong pagtatapos, ako po'y nagpapahayag at ako po'y dumadalangin ng pagpapasalamat sa Diyos na nagbigay ng araw na ito sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa encouragement, at sa kabuhayan, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga hanapbuhay, ang kanilang mga negosyo. Kasihan mo po sila ng malakas at malusog na pangatawan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sabihin ang lahat. Amen and amen. Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Praise God, tayo may magbatian sa pangalan ng ating Panginoon. Tapos na po ang gawain, mga kapatid. God bless us all. Amen. Hawak mo,